Sa previous video, trinay namin ni Cristel ang biyahe papuntang Mariveles mula Cubao. Sa pag-uwi namin, tara samahan mo kami para malaman naman ang detalye ng biyaheng Mariveles to Avenida ng Bataan Transit. At para sa mga first time sa Manila, sa dulo ng video, may basic info para alam mo kung anong itsura ng dadatnan mong terminal at mga malapit na sakayan. Kaya stay tuned! Hi! Ako si Renz ng Dito ang Sakayan Channel. Welcome back! At kung bago ko lang, consider subscribing para updated ka sa mga detalye ng provincial bus routes going to and from Metro Manila. Itatry sana namin ang ferry from Bataan to Manila, kaso naudot ang pagbabalik biyahe nila dahil sa bagyong Egay. Nag-message kami sa kanilang Facebook page at ang sabi ng One Bataan Integrated Transport System, yung may hawak ng ferry service, na ipopost nila yung pagbabalik ng biyahe, kaso nung araw ng babiyahe kami, wala pa rin silang post tungkol doon. Kaya para may iba naman, nag-decide kami na itry ang biyaheng papuntang Avenida pa uwi. Pabor din sa amin kasi malapit lang sila Cristel sa Avenida. Alam mo ba, mayroong Central Terminal ang Mariveles na nagsimula ang operation nito lang palang December 2022. Dito matatagpuan ang mga bus papuntang Cubao, Avenida at Balanga. At galing sa bayan, pwedeng sumakay ng jeep at trike. Hindi na nga lang namin nahintay ang jeep sa tapat ng Beans and Bagels kaya nag-trike na lang kami. Ito yung dating terminal ng Genesis at Bataan Transit. Nadaanan lang naman namin papunta sa Central Terminal. 20 pesos per person ang pamasahe mula bayan hanggang Central Terminal. Medyo malayo to kaya hindi rin talaga pwedeng lakarin lang. Nag-CR pa ako kaya nauna na si Cristel sa hintayan ng Bataan Transit para tingnan kung may mga bus na at alamin kung ano ang last trip. Ito yung itsura ng terminal habang naglalakad ako papunta sa bus. Madami pang bakanting slots para sa mga tindahan dito pero meron naman enough stores para mabilhan ng mga pagkain. Also, magkatabi lang ang Genesis at Bataan Transit at sa kabilang side ay ang space naman para sa mga ordinary buses papuntang Balanga. Ang ride natin for today's video ay ang Hyundai bus ng Bataan Transit number 713. 2x2 seat configuration, aircon, malinis, may ample legroom, at meron ding lagayan ng pagkain at drinks. Actually, yung sabi sa amin, last trip na itong sasakyan namin, kaya buti na lang hindi kami masyadong nagtagal sa bayan. 5:48 PM umalis ang bus sa terminal. 5:30 PM talaga ang schedule ng alis, pero naghintay pa ng mga hahabol, kaya ilang minuto pa bago umalis ang bus. Ang schedule ng Bataan Transit mula Mariveles papuntang Maynila ay from 1:30 AM to 5:30 PM. Kapag naman ikaw ay manggagaling ng Maynila papuntang Bataan, ang schedule ay from 2:30 AM to 8 PM. Few minutes lang pagkagaling sa terminal, may zigzag na madadaanan. Agad-agad na rin nagtiket si Kuyong Konduktor pagkaalis pa lang ng terminal. 400 pesos ang pamasahe papuntang Maynila. Cash ang payment method at sa bus kami nagbayad. Just to let you know, pareho lang pamasahe ng biyaheng Mariveles Avenida at Cubao Mariveles. Ang daan ng bus ay papuntang Balanga, hindi sa Bagak. And on the way to Balanga, dadaanan muna mga bayan ng Limay at Orion. Hindi ko na inalam ang mga pamasahe papunta dyan dahil wala namang bumaba sa mga lugar na yan. Madilim na nang dumating kami sa Balanga. Dito medyo marami ang bumaba ng mga pasahero. Ang pamasahe mula Mariveles hanggang Balanga ay 110 pesos. May sukli pa po, may sukli. Paglagpas ng Balanga, dadaanan din ang mga bayan ng Bataan na Abukay, Samal, Orani at Dinalupihan.
Sa Layak, na sakop ng Dinalupihan, may ilang bumaba at sumakay ng mga pasahero. Ang pamasahe mula Mariveles papuntang Orani ay 143 pesos, samantalang 167 pesos naman kapag ikaw ay bababa ng Layak. Dinalupihan na ang huling bayan ng Bataan na dadaanan ng bus. Paglagpas nito, dadaanan naman ang mga bayan ng Pampanga na Lubao, Guagua at Bacolor, patungong San Fernando. Dumating kami sa San Fernando ng 8:30 PM. Akala ko dadaan ng bus ng SM San Fernando. Hindi pala. Siguro kasi gabi na. Pero may terminal pala ang Bataan Transit dito sa San Fernando, kaya sa terminal na nagsibaba at sakay ang mga pasahero. Ang pamasahe papunta dito mula Mariveles ay 247 pesos. At dahil na rin sa mga drinks na ininom namin sa isang cafe sa Mariveles, dito na rin kami nag-CR. Ilang minuto rin lang kami tumagal sa bus stop sa San Fernando at pumasok na kami ng NLEX ng 8:42 PM. August 6 itong biyahe namin ng Mariveles to Avenida at meron pang ang kakarampot na pagbaha sa San Simon exit kaya may pagbagal ng traffic. Overall, maluwag naman ang biyahe namin sa NLEX mula San Fernando kaya 9:30 PM kami dumating ng Camanchile. May mga nagbabaan din dito na ilang pasahero. By the way, magkakapareho lang ang pamasahe ng Camanchile, Balintawak at Avenida mula Mariveles. 400 pesos. Ano po kami na-inspire? Ang abot kamay na pangarap, kwento ng paghihirap at Paglagpas ng Camanchile, dumaan ang bus ng Ayala Malls Cloverleaf sa A. Bonifacio Avenue. Tapos kakanan ng bus sa Blumentritt at madadaanan naman ang Chinese General Hospital at Manila North Cemetery. Kakaliwa sa Aurora Boulevard at babaybayin ang Dimasalang. preparasyon at produksyon. Ano yung mga minimemorize mong medical terms na nagagamit nyo dun sa inyong programa? Noon sa aming newsroom. Jillian? Hey, Gwen! Umalis ka dito sa territorio. Ang inaabang namin dun yung inyong paanong pag... Si Zoe. Tapos noon, kakanan sa Quiroga Street, dire-diretso ng Aragon. Tatawid sa Alfonso Mendoza, tapos kakanan sa Fugoso. Tumawid ng bus ng Rizal Avenue, kumaliwa sa Mapua, at kumaliwa ulit ng Doroteo Jose. At finally, narating na namin ang Avenida Bus Terminal ng 10 PM. Bale, 4 na oras inabot ang biyahe. Achieve so much in life, we forget to live. But now, may mga trike na agad na lumapit, so kung ikaw ay may kasamang mga bata, lalo kung may dalang mabigat na bagahe, malaking tulong na sila na ang lumapit sa bus. At kung bago ka lang sa Manila, ito ang lalakarin mo papunta sa ilalim ng LRT1. Taxi na rin nakaba. So ang LRT1, operational from 4:30 AM to 10 PM kapag weekdays at hanggang 9:30 PM naman kapag weekends and holidays. Ito ang mga stations na dadaan ng LRT1 mula Baclaran hanggang Roosevelt. And sa ilalim ng LRT, itong direksyon na to, papuntang Blumentritt at Monumento. Iyon sa kabila naman, ang mga jeep ay papuntang Loton, Buendia at Baclaran. So ganito nga pala ang tsura ng Avenida sa araw. Ito yung terminal na binabaan natin. Tapos, dun yung LRT1 Doroteo Jose Station. So guys, kung pa Manila ka at manggagaling ka Mariveles, sakay ka na sa Bataan Transit sa Central Terminal. Chill ang ride, malinis at mababait na mga crew. Thanks for watching!